Bakit puro na lang kasambahay ang nakaranas ng pang-aabuso? May mga ibang kasambahay na hindi pinapasahod, hindi pinapakain, hindi pinapayagang makauwi ng Pilipinas. Walang tigil ang trabaho, minamaltrato o kaya sinasaktan. Ang pinakamasakit dito at nakakatakot ay pinagtatangkahan silang gahasahin. Meron tayong kababayan ngayon na humihingi ng tulong kasi 2 beses nang ginawa ito ng anak ng kanyang amo. Pilit na binubuksan ang kwarto ni kasambahay kaya sa takot niya hinarang niya ang kanyang bed at hindi ito nakatulog magdamag. Ayan, 5:36 na ng madaling araw. Mukhang tinatry niya ulit buksan yung pintuan ko. Kasi naririnig ko nasa hagdanan siya. Tinatry niya ulit buksan yung pinto ko. Pangalawang beses na niya yan ginagawa. Chinempo niya na wala talaga yung mama niya tsaka yung kasama kong isang katulong. Kaya hindi ko alam ang gagawin ko. Siguro antayin ko na lang na lumiwanag kasi konting araw na lang naman. Maliwanag na. Hindi na ako makatulog. Mamaya tatawag yung kapatid ng amo ko. Pupunta ako sa bahay nila para maglinis. Wala na akong tulog nito. Hindi ko alam yung gagawin ko. Hindi ko alam kung ano naiisip ng bata na to. Nung araw na humingi siya ng tulong kay OFW Heart Asia ay agad-agad namin itong inireport sa OWA TMW at Polo. Kaya agad naman na-rescue si kababayan sa bahay ng kanyang amo. Dinala ito sa agency at ngayon ay inaayos na ang kanyang dokumento pauwi ng Pilipinas. Paalala ko lamang po sa lahat ng mga kasambahay, kung hindi na po maganda ang ginagawa ng amo nyo sa inyo, tumawag po kayo ng 999 o kaya 911. Emergency or police hotline po yan. Hi guys! Magandang buhay po sa lahat ng mga OFW sa ang sulok man na mundo. So, yung mga pauwi po sa Pilipinas ngayong month ng November, ito po yung mga requirements na dapat nyo pong ihanda. Siyempre, kailangan natin po dyan ng passport, visa, plane ticket, at saka e-travel QR code. Sa lahat naman po ng mga nagtatanong kung ano ang dapat or hindi dapat po ilagay sa kanilang mga hand carry, guys, meron pong video dyan, so panoorin na lamang po. Malalaman nyo po ang hindi dapat ilagay sa inyong mga hand carry. Guys, maging updated po kayo sa inyong mga flight kasi may parating na naman ng super typhoon at saka holiday po ngayon, medyo matraffic po at maraming tao sa airport. Kaya pag may flight po kayo, agahan nyo po para hindi po kayo maiwan ng eroplano. Kung makikita nyo po guys sa video, lahat ng may alcohol content is bawal po sa hand carry. So please po pakilagay po sa inyong mga check-in baggage para hindi po kayo magka-aberya sa airport. Huwag kayong matakot na magpaalam sa inyong mga employer kung gusto niya na mag-exit or gusto niya na magbakasyon. Bago matapos ang inyong kontrata, kausapin nyo na po ang inyong employer. Sabihin nyo gusto nyo mabakasyon or gusto nyo umuwi or gusto nyo mag-renew, para ayusin niya ang inyong mga dokumento. Kasi merong mga OFW na nagre-reklamo na pero hindi pala alam ng kanilang mga amo. So bago po kayo magreklamo, inform nyo muna ang inyong mga amo para hindi sila nagugulat. Sa lahat naman po ng gustong mag-renew or mag-extend ng ilang buwan sa kanilang employer, guys, huwag na kayong pumirma ng kontrata kung extend lamang kayo ng ilang buwan. Kasi kung nag-renew kayo or pumirma kayo ng kontrata, ang kontrata natin is 2 taon. Kailangan mong tapusin yan. Kung extend ka lamang ng ilang buwan, huwag ka nang magpirma pa ng kontrata. Okay lang naman yun. Wala namang problema. Kung extend ka ng isang kontrata, kailangan mong pumirma. Bakit? Para may habol ka sa yung end of service benefits. Kung wala kang pinirmahan na kontrata, wala kang habol sa yung ESB o kaya indemnity. Pero kung extend ka lang ilang buwan, huwag ka nang pumirma ng kontrata. Kasi pag pumirma ka, tapos ang kasunduan nyo is 2 buwan ka ng extend, kailangan mong tapusin ang buong kontrata mo. Kahit sinabi mong extend ka lang ng ilang buwan, pumayag si amo, wala nakapirma kayo, wala kang habol. Kaya kung balak mo nang umuwi, magpaalam ka na sa iyong amo para ayusin ang iyong mga finalized visa, mabilang ka ng plane ticket, ibigay niya sa iyo ang ESB o kaya yung indemnity.
Tungkol sa mga computation ng mga end of service benefits, indemnity, guys, huwag nyo nang isipin yun kasi alam naman natin yung mga employer dyan sa Middle East hindi talaga nasusunod. Magpasalamat na lang tayo kung may ibibigay sila. Kung wala naman, pwede po tayong humingi ng tulong sa polo. Kasi hindi po natin sila mapipilit kung wala talaga silang ibibigay. Kung wala talaga silang ibinigay, pwede po kayong mag-file ng case sa DMW pag umuwi kayo ng Pilipinas para ang inyong agency ang mangulit sa inyong employer. Pero sa mga balik manggagawa, wala na silang agency na mahihingan ng tulong. Kung isa kang balik na manggagawa at hindi ibinigay yung end of service benefits mo, doon pa lang sa polo, humingi ka na ng tulong. Kasi pag uwi ng Pilipinas, may hirapan ka. Para po sa karagdagang katanungan, comment down below lamang po para masagot ko po ang inyong mga katanungan. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Joancy Fernandez po, isang OFW advocate.